Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, I'm currently working abroad. Pero lagi po ako nakikinig sa inyo. Isang classmate sa Max University ang nagturo sa akin kung saan ipapadala ang sulat ko, ang story ko. Chin call me Mitchie. Not my real name. But there's an interesting story. Akala ko hanggang past na lang yon, pero may karugtong pala sa kasalukuyan ngayon. Alam nyo ba yung tipong may nanggagaya sa'yo? May kumukopya sa anumang ginagawa mo. It's just an annoying type of imitation. May dati akong naging classmate way back high school. Itago natin sa pangalang Sheng. Alam mo yung sinustalk niya ako, pero ginagaya niya ako. Ano mang ginagawa ko, parang may similarity din na kinokopya niya din. Tapos pinapakita niya sa akin. So she stalks me, she hates me, but she really wants to be like me. Parang nanggagalaiti ako na isang katulad ni Sheng. Lahat na lang ng bagay, ini-imitate niya. Pero kalma lang ako. Siguro ina-idolize niya ako, sabi ko. Pero nung nalaman kong sinisiraan niya pala ako sa iba kong classmates para lumayo sa akin at mawalan ako ng kaibigan at mapunta sa kanya, doon na ako nagagalit. Pero hindi ko pa rin na-lose yung temper ko sa kanya. Although she deserved it, pero alam mo yung tawag na narcissist siya. Gandang-ganda siya sa sarili niya. Yung bang feeling niya, siya ang center of universe. Lagi niya kasing sinasabi, ang ganda niya, kesyo queen of the universe siya, kesyo ang sexy-sexy niya. The most ironic thing is that iniisip niya na hindi ko nanonotice na kinokopya niya ako. She is absolutely imitating me. Pero she's older than me, Chin. Pero para sa akin, batang isip siya. Napaka-childish din. Yung delusional belief niya ay nakakatawa lang. Kasi she believes that I might think it's just another coincidence lang daw na pareho kami ng damit, pareho kami ng sapatos. Tapos nung nagpaputol ako ng buhok, nagpaputol din siya ng buhok. Coincidence lang daw. Nung bumili ako ng notebook na nagsasparkle na pink, kinabukasan, may notebook din siyang nagsasparkle na pink. May pencil pa na may ribbon na pink. Parang hindi na imitation yun eh. Para bang obvious na ginagaya niya na ako, na pang-asar ba? Hindi ko alam. She claims credit for my ideas and continues to steal my ideas. Hanggang sa pansin na obvious na ginagawa niya ito for a few reasons. Siguro, isa sa mga rason niya ay insecurity niya at yung poor self-esteem niya. Gumraduate kami, nag-take ng vocational course, secretariat. May isang kaibigan ako na nainganyo akong magpatattoo sa kanya kasi daw libre. So nagpatattoo ako ng maliit na butterfly na red dito lang sa likod ng binti ko. Tapos all of a sudden, after 2 weeks, nakita ko na lang may tattoo na din siya sa binti. Mas malaki kesa sa butterfly na pinatattoo ko.
Ang sabi niya pa sa mga kaibigan ko, sa mga classmates namin, nauna daw siyang magpatato kesa sa akin. It was her idea daw at ginaya ko lang. Hindi ka ba maloloka na pati damit mo gagayahin? Yung nagpatahi talaga siya. Tapos sabi niya she copied my idea daw. She called it her own idea. Alam mo ba yung nagpa-picture ako na may kasamang puppy? Yakap-yakap sa picture. Nakasuot ng puting damit. Tapos bigla na lang, after a month, nag-post siya. May pusa at tuta. Naka-all white siya. Nagpa-picture din. As usual, ang sinasabi niya sa akin, ako daw ang nangongopya sa kanya. Diba napaka-weird niya? It was just so funny na may isang babaeng nag-i-exist pala na ganyan ka desperada. Desperadang mangopya ng ibang personality. Desperadang hindi naman siguro na naiinggit siya sa akin, kundi nai-insecure siguro. Wala akong ginagawang masama, Chin. Pero kapag nagpo-post ako sa Facebook account ko ng isang saying, nagpo-post din siya ng saying. Pinapalitan niya lang yung ibang words. Nung nag-message ako sa father ko, ganon din ang message niya, pinalitan niya ng my mother. I was so confused and shocked. Ano ba talaga ang gusto niya? Naghahanap ba siya ng giyera? So nakahalata na ang lahat. Nakahalata ng mga classmates ko na inaasar ako. And mukhang Sheng was inviting a war. Wala naman akong inaagaw sa kanya. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Umiiwas nga ako eh. Pero bakit ginagawa niya yun? Siguro meron ako na wala siya. Ana, hindi ko naman maintindihan kung ano yun. Siguro nakikinig din siya ngayon. Pag nalaman niya, ako to, si Michi, kung makikilala niya ang taong nasa likod ni Michi, gets niya na kung sino ako. Baka magsusulat din siya sa inyo, katulad ko. I stayed away from toxic people and have no contact with her na. But she keeps on stalking me. Siguro to keep herself updated about me. And it's scary. Nakakatakot siya. Parang psycho. Whenever she sees me, she starts talking about her achievements sa buhay. I don't like confrontation with toxic people and have no idea how to ask her to stop imitating and stalking me. Akala ko tapos na. Hanggang doon na lang yun nung nag-abroad ako. Nalaman ko na lang, nagpa-process na rin siya ng papers niya para makapag-abroad. Ang hindi ko lang maintindihan, Jean, nalaman ko pa sa mga classmates ko dati. 1 year pa lang ako dito sa abroad. Nalaman ko na lang na yung ex-boyfriend ko ay present boyfriend niya na ngayon. Ano bang gagawin ko sa babaeng ito? Hindi ko na siya maintindihan. Please advise me. Until here, Michi. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in, what lies behind you, and what lies in front of you.
pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mags FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mags FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mags FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mags FM with DJ Chini.